Alright mga ka-good news, may nagtanong dito. Ang sabi niya, "Hello po Pastor, good evening. I would like to ask po, can you recommend me po the sequence kung paano basahin ang Bible? Thank you po, sana masagot." Mga ka-good news, magandang tanong yan at maraming gustong magbasa ng Bible. Pero nalilito kung saan sila magsisimula. So here's a simple, practical at biblical way para hindi ka ma-overwhelm. That's a good question. Tara, pag-usapan natin yan. Una, magsimula ka kay Jesus. Meaning sa mga Gospels. Kung beginner ka, mas helpful na magsimula ka muna sa Gospels bago ang Genesis. Better start with John, Mark, Matthew, Luke. Bakit? Para makilala mo muna si Jesus. Para maintindihan mo ang Gospel. The good news, Christianity is not just about rules. It's about a person, si Kristo. Pangalawa, tignan mo kung paano kumalat ang Gospel at kung paano mamuhay bilang isang Kristiyano. The good news, pagkatapos ng Gospels, pumunta ka sa Acts. Makikita mo dito kung paano nagsimula ang church, paano kumalat ang gospel, then basahin mo rin ang Romans, Ephesians, Philippians, at Colossians. Dito mo naman makikita kung paano ka naligtas, paano ka mamumuhay bilang Kristiyano, ano ang grace, ano ang faith, at ano ang sanctification. Ito ang application ng gospel sa buhay mo. Pangatlo, basahin ang Old Testament with understanding. Ka-good news, kapag may foundation ka na, start reading Genesis, Exodus, Psalms, Proverbs. Ngayon, mas maiintindihan mo na kung paano nakakonek ang Old Testament kay Jesus. Kung bakit kinakailangan ng Savior, makikita mo na ang buong Bible ay nakapoint kay Jesus. At ka-good news, bonus tip, wag lang basta basa. Intindihin at ipanalangin mo. Sabi sa Joshua chapter 1 verse 8, pagbulay-bulayan mo ito araw at gabi. Magbasa ka daily, kahit konti pero consistent. Magtanong, ano ang sinasabi nito tungkol sa Diyos? At humingi ka ng tulong sa Diyos para maintindihan mo ang kanyang salita. And don't forget, find a life group o find a mentor para makatulong sa'yo sa pagbabasa ng Bible. So anong best sequence? Start with Gospels, then Acts at Epistles, then Old Testament. Hindi parabihan ng chapters, kundi lalim ng pagkakaintindi. Ka-good news, simulan mo na ngayon. Kahit 1 chapter a day, basta consistent. Sabi sa Psalm 119 verse 105, ang salita mo ay ilawan sa aking mga paa. Don't just read the Bible, let the Bible change your life. What are your thoughts? I-type mo sa comment section. Pag-usapan natin.